Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ahoy! Magandang araw and muli welcome po to Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito po ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga welfare programs and services ng AMOSUP para sa ating mga miyembro at kanilang mga dependents. Dito rin po itinatalakay natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based OFWs. Nagfe-feature din po tayo ng mga inspirational life journeys and stories ng ating mga AMOSUP members and dependents. Special shoutout po of course sa mga miyembro ng AMOSUP at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat na onboard po ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Quick recap po, last week ay kasama natin sina Miss Maureen Sadicon at si Mr. Waki Alde ng AMOSUP WMBP o Welfare Mutual Benefit Plan. Ibinahagi po nila sa atin ang iba't ibang benepisyo sa ilalim ng WMBP gaya ng old age assistance para sa mga miyembrong retirado na at wala nang balak sumakay at death benefits naman para sa mga miyembrong nasawi. Ngayong araw naman ay tatalakayin natin ang isa na naman na service unit ng AMOSUP, ang Slop Chest. Antabayanan po natin kung sino mga guests natin ngayong araw. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, para sa diskusyon natin ngayong araw ay makakasama natin ang napakasipag at very approachable na head ng AMOSUP Slop Chest, Manila, na si Miss Nympha Pagkalinawan, at kasama ang isa sa mga pinakamahusay at very energetic na staff ng Slop Chest na si Dexter Gregorio. Welcome to Alagang Amosup. Thank you for having us, ma'am. Okay, so konting pagbati po sa mga miyembro at dependents po natin na nanonood ngayon o nakikinig ngayon. Hello, magandang hapon sa mga taga-pakinig ng ating Radyo Pilipinas. Kamusta po kayo lahat dyan, lalo na po yung mga naka-on board sa kanilang mga barko, ating mga mandaragat na Pilipino. Magandang hapon din po sa mga boss namin sa AMOSUP, sa mga ka-office mate, and may special shout out yata si... Ako, sa mga workmates lang po. Magandang hapon at saka enjoy and be safe sa lahat, lalo sa ating sa mga miyembro, of course. Yun lang. Okay, salamat. So, let's jump right in sa ating pong diskusyon ngayong araw. So, ano po ba ang AMOSUP Slop Chest? At bakit po ito itinatag ni Captain Gregorio Oca? Yes. Ang AMOSUP Slop Chest ay isang marine terminology kasi ito. Slop chest, siya yung tawag sa storage sa barko ng mga ating seamang mandaragat na pinaglalagyan ng kanilang mga basic needs sa barko. And then, sa pagkakaalam ko na pwede silang kumuha doon at i-deduct sa kanilang sahod. So, kailan po ito itinatag sa AMOSUP? Sa akin din pagkakaalam, ang slop chest sa itinatag noong panahong 1982. Sa time pa po yun ng ating minamahal na finance officer, Ma'am Lisa Panim. 1982. Yes. So, additional ko lang po din. So, for the sake of definition po ng slop chest naman po, which is, ang slop chest po talaga, sabi ni Ma'am Nims, is a store on board the ship that sells essential items such as clothing, toiletries, and other personal items. So, yun po talaga yung pinaka na in-apply po dito sa ating pinakamamahal na founder na si Captain Gregorio Oca. I think sa
na para sa pangalawang tanong na Bakit po niya bakit tinatag? ang reason ni Captain Oka, I think siguro for me, ang vision niya dito is to help all the members ng AMOSOP. Yeah. Para matulungan sila sa kanilang mga pang-araw-araw na kailangan, lalo na kung sila ay nasa barko, para may maiwan sila sa kanilang pamilya. Mhm. So, siguro masasabi rin po natin, no, na bukod sa mga miyembro, lagi po talagang nasa isip ni Cap nung binubuo niya po yung mga service units ng AMOSOP, yung mga dependents o yung mga pamilya. Yes, Kasi hindi po ba kahit nasa barko yung mga miyembro, yung mga pamilya nila pwede pa rin pong makapag-avail sa slot Yes, their families and dependent can avail slab chest while they're on board on credit, especially on credit, but we have certain requirements to to ask for them to To present. provide. Opo. So speaking of yung proseso naman Yung po, proseso sige po, naman. paki-explain po sa amin paano po ba sila makapag-avail dito sa So, slot chest? ang proseso naman natin, kung sa members po natin, which is, kung paalis pa lang po sila, mga 3 days before embarkation, pwede sila mag-purchase po sa slot chest. I-present lang po nila yung requirements, which is yung AMOSOP ID, pangalawa is employment contract, and then allotment authorization or allotment slip. So, kung since nakaalis naman sila, pwede naman po natin yung mag-purchase yung dependents or allottees, yung po yung same requirements lang din siya. Kahit naka-onboard na po yung seaman, as long as may allotted pa na month na pwede pa makaltasan or ma-reimburse through allotment yung kukunin nilang slab chest or credit purchase po. And they have to present their own Dependents AMOSOP ID. as additional requirements. Para makapamili po sa slop chest. Ang ganda po ng slop chest natin, talagang Yes, ma'am. lalaban siya sa mga ibang grocery Kasi stores. hindi lang siya basta-basta sabihin natin na store. Kasi has naman po yung slab chest din, a macro or a massive system din talaga na kaya niya i-accommodate or mag-function siya na malaki as said ni Ma'am Nims. Kasi hindi lang siya is basta-basta na store, like pwede siya makipaglabanan like sa SM department store yung system po siya. So ang pinakamaganda lang naman din po talaga natin sa slab chest, which is kahit mag-purchase po sila pero may certain at saka limited na amount na yung depende sa position. Credit limit. Na credit limit po yung tawag. So, ang pinakamaganda po, lesser na po yung item natin na ibang item like sa foods at saka sa mga non-food naman meron din po tayo na competitive price kaysa sa iba, which is wala pang interest pag kinalta sa kanila. Yun ang Zero maganda. interest. As is the total amount purchased. Yun ang kailangan lang nilang bayaran. Yun ang ikinaganda. Yun ang maganda, ma'am. Basic na tulong ng AMOSOP sa ating mga miyembro at Pag nag-apply kanilang naman po sila, pipili naman po sila kung nyari magpa-purchase kasi sila. Pag sinabi purchase through credit po, which is pipili sila kung grocery or appliances, ma'am. May mga appliances. Oo, may din po. appliances din tayo. Gadgets, meron din. Kasi yun lang yung natin is dapat ang mag-apply po natin. Usually sa mga members po natin, sa mga nakikinig. Kung gusto nila mag-purchase po credit ng appliances or gadgets, lalo sa mga members, gusto nila ng gadgets po. Same requirements ng AMOSOP ID, allotments. Basically, yun kasi kinukuha ng mga yun talaga po. Mga guidance na kailangan. And then, may certain limit din po kung magkano yung pwede nilang i-purchase sa slab chest. So, meron naman po tayo din mga branches na saan tayo pwede kumuha ng mga May items. affiliated supplier tayo na pwede nilang pagkanbasan, and then doon na rin natin kukunin yung mga kung ano yung ni-request nilang item or appliances. And we have additional services, which is the home delivery. Yeah. Para mas convenient sa kanila, hindi na sila kailangan pumunta sa slab chest or sa store. We have certain arrangements sa supplier na pwede i-deliver door to door sa bahay ng miyembro. Pero this applies only po sa mga appliance, sa mga
gadgets. Gadgets, for yes, ma'am. appliances. And pre-delivery for Metro Manila, For Metro Manila. residents, and if outside Metro Manila, the supplier have a certain amount only, no? Minimal amount of delivery Charges. And depends the item then. and the location. The location. Opo, pag outside Metro Manila. That's good to know po, no? Na may ganyang arrangement, may ganyan tayong coordination sa mga suppliers. Hassle-free shopping. Yes. Yung, when it comes to the payment terms naman po, payment schemes. So, ano po ba? Bukod po dun sa allotment deduction, pwede po ba mag-cash? Ano po yung mga payment schemes na pwede? Ang mostly ang slab chest ina-avail ng member through credit transaction, through allotment deduction with the help of our money agencies. Kasi yung cash purchase medyo minimal, and then we just accommodate them for emergency needs for cash transaction. Apo. But mostly credit purchase ang services ng slab Slapchest. Kailangan po ba nila i-notify yung manning agency nila? No. Or ano na po yun? Kumbaga, Ang Partner kailangan po lang yun, nilang gawan, kung gusto nila gumamit ng slabchest services, pumunta sila dun sa slabchest office, sa store, kung paalis na sila, like sa sinabi ni Dexter before, 3 days before embarkation. And then, i-present nila yung kanilang mga requirements na AMS of ID or Dependents ID, and then employment contract and allotment slip. Kami na ang bahala sa ibang mga process. They just have to wait for siguro 1 to 2 minutes. 1 to 2 minutes kasi for parang the processing verification and lang naman siya. verification. Upon doon sa CBA po natin kung And pasok then siya. pag okay, allowed na sila mag-shopping. mag-shop. Mabilis lang. Yes, ma'am. So you do all the Sa ano po. store natin. Talagang they just have to be there and present all of the requirements and okay na. Wala nang hassle na may kailangan pa silang pumunta sa Apo, manning opo. o kami na lahat ang gagawa Tatawag para sa and- kanila. Ah, Yun ang serbisyo ng Amos of Apo. Slapchest Slapchest. para sa miyembro natin, sa pamilya nila. And But of an course, additional din po for clarification, ma'am. Not all naman na parang member ng Amos of is nakakapag-purchase naman din siya ng na kasi may mga additional ko lang din po kasi may mga agency or manning or principals na ayaw mag-deduct ng slap Or chest. wala pa sila sa system. nila. okay. Yeah. Mostly yung mga new manning Yung agencies. manning So, depende pa rin po talaga sa Depende kanila pa mga rin sa manning mga agencies. Pag ganun po, kuwari, syempre nandun na sila sa slapchest Tapos pag tinawagan yung manning agency ay hindi pala pwede salary deduction, doon nyo po ina-accommodate yung cash payments. Opo. If they want Kung to, sila ay if they still want to. magre-request. Kasi yung iba kasi nandoon na kailangan ng nandun mga na basic sila. needs. Pwede naman yun kung galing sa kanila ang request. And of course, as you've mentioned, yung presyo naman po natin very competitive din. Very competitive and sometimes much lower sa Much lower yung presyo. commercial. Yeah, yun Sarap naman pala maganda. mamili sa slapchest. Tsaka kompleto pa. I think meron tayong video support na pinapakita po yung mga video clips ng slapchest natin. Yeah. Okay. At saka madagdag ko rin po, Miss Nympha, kasi naalala ko nung pandemic, slapchest ang nagpapak ng mga pinapamigay nating ayuda, ng mga bigas, mga delata. So talaga pong tuloy-tuloy kayo, no? Even nung mga panahong yun. Kami ang na-assign ng ating mahal na Presidente, Dr. Oka, na maging in charge sa pagre-repack, pag-aayos at hahanda ng mga tulong na bigay ng Amos of para sa mga member natin na mga hindi nakasakay nung time ng yung mga pandemic. stranded sa mga dorms sa Manila. Di ba? Mostly Hindi yung mga makaalis cruises talaga. yun. Yung mga passenger cruises. Talagang sila yung mostly affected ng pandemic. So, sila yung priority tulungan ng Amos. Ng slapchest po. Okay. So, yun po, nabanggit na natin, no, yung mga paninda, yung mga mga food and non-food items. Basic.
basic commodities, and meron pala mga appliance at mga gadgets din, ano? Pwede rin silang mamili or yung mga dependents. Basta kumpleto yung kanilang mga requirements. Kung ano yung request nila at hinahanap nila na mga sa pang araw-araw na kailangan, talagang ginagawa ng paraan ng slab chest through approval ng ating mga officer na maservisyohan sila ng maayos at tama. So, bukod po sa Manila, of course, yung main po is sa Manila. Saan pa po may mga branch yung ating slab chest? Meron din tayong branches sa Amoso Cebu, Hospital Cebu, and then sa Iloilo. Ayan. So, dun po pala yung mga, kasi of course, yung mga, meron din tayong sailors home dyan, meron din tayong mga sailors home sa Iloilo. Yung mga nandun na mga miyembro, meron din pala silang slop chest na pwede pong pwede na sila mag-avail with the same procedure and requirements. Okay. So, para naman po, syempre, yung mga nagtatanong, pwede bang mag-email? Like, for example, para pagdating ko, ayos na yung mga kailangan ko. At paano po sila makakapag-reach out sa inyo? Yes. Bali kasi may telephone number din naman kami sa slab chest, which is 8527-2109, which is pwede, direct line na rin po siya tumawag sa amin. Or di kaya, pwede naman din siya mag-email sa amin, which is, hindi ko siya Viber account or cellphone number. Meron naman din po mostly naman. Kasi ngayon, Viber, WhatsApp. Pero nasa Viber po kayo. Ayan, i-share mo sa amin. Bali yung Viber naman po natin. Wait lang, i-check ko lang po. Ano po uli yung landline? 8527-2109. 2109. Yan ang direct line pala sa Amosop Slop Chest, Manila. Okay, and meron din silang Viber at email address. Sa Viber naman po is 0947-326-0667. Ayan. Ang Viber number, 0947-326-0667. Sa email naman, ito po yung email po natin. Wait lang po. So, very responsive naman po kayo sa email. Ano, yes, of course, may mga, kunyari, available ba o hindi available itong product na to? Ayan, yung mga direct communication platforms or lines natin sa slop chest. So, perhaps you can share that later. Towards the end, uulitin po natin yung mga contact details kung paano po sila makakapag-reach out sa inyo. Ito, meron din po tayong email address slopchest, small letter lahat, _amosop@yahoo.com at saka meron din tayo na gmail.com po. Okay, same lang. Slopchest And _amosop @gmail.com. pwede rin yung sa .org nasa .org. Meron din po tayo ng Slopchest _amosop @amosop.org. .org. Hindi ko siya yung isa ma-open. So perhaps we can share it towards the end. I-ano ko na lang din. Mga binibigay yes. Yan, nasa handbook of course all of these information. Nandun naman po din siya sa handbook naman din. Yes, and of course pag pumunta kayo dyan, kunwari nasa sailors home kayo nagsistay. Malapit lang po no, it's just pwede namin siya i-accommodate naman sa malapit sa punta lang kayo sa slop chest. Madali naman siyang hanapin. Percent there, Amosop ID lang. Yes, at andyan makikita nyo si Mr. Dexter at si Miss Nympha doon, very approachable. And of course, yung ibang mga staff natin sa slop chest. So, ilang taon na po kayo nag-work sa slop chest? Ako po medyo matagal-tagal na. Almost 33 years na. Wow, 33 years. Matagal na. Ako naman is, since nagtrabaho ng slop chest, Amosop is 6 or to 7 years. 7 years, tagal na rin. Of course. So, ano po yung pinaka fulfilling na part ng pagtatrabaho po sa slop chest para sa inyo? Sa akin, masaya naman, happy, kasi ang function naman ng lahat, nagkakaisa naman din. And then yung tuloy-tuloy yung transaction, parang hindi naman siya mahirap magtrabaho. Parang lalo na sa pamamahala din ni Ma'am, parang pinapaano naman din niya, pinapa-easy lang din yung work na ikot namin dito sa slop chest, which is para tuloy-tuloy lang. Kasi in the next
next day, iba-iba yung problem na binibigay na sa lalo na pag services po talaga. Kailangan mo talaga is go with the flow ka lang na in maganda ang pagtatrabaho. Oo, kasi talagang ang ano natin dyan medyo mabigat ang trabaho natin, kaya ginagawa natin ang paraan para makita ng miyembro na in service tayo, na hindi tayo masyadong mukhang nahihirapan na sa bigay natin ng serbisyo sa kanila. At the same time, na-accommodate naman natin sila ng tama at maayos. Nabibigay natin yung mga kailangan nila or mga nire-request nila sa atin, basic item, and then yung mga appliances na mostly household item. Ayun, para sa akin, ang fulfilling sa tagal ko na pagtatrabaho sa AMOSUP yung nasisiyahan ako na magbigay ng serbisyo sa ating mga miyembro, sa mga ating mga marino, lalo na yung mga seaman na nalalayo sa pamilya, kasi nasa barko sila, alam naman natin ang kalagayan nila doon. And then nabibigyan natin ng solusyon yung mga basic na pangangailangan ng pamilya nila na naiiwanan dito sa Pilipinas while sila nagtatrabaho doon sa barko. Nagbabalat ng buto. Oo, marami kasing ganyan na mga minsan nangihingi ng yun bang parang consideration, kagaya niyan, lalo na pag late ang allotment. Kung kayang gawa ng parang ng slap chest, kami ang nakikipag-coordinate sa money para naman matulungan natin yung mga nakikiusap nating allater, beneficiary ng ating miyembro na nasa barko. Siyempre, ang basic and function ng AMOSUP, magserbisyo sa ating mga miyembro na at sa kanilang pamilya. So, yun yung sa tingin ko napupulfill naman ng slap chest sa day-to-day na transaction namin doon. Yun naman po talaga yung spirit ng service ni AMOSUP. Ang makatulong sa miyembro. Opo, at sa mga pamilya nila. Yun po talaga. Yun yung core ng ating organisasyon. Yes. Kaya rin, nakaka-inspire din. Parang doon pa lang sa values na yun, doon siya kung bakit nagpatuloy pa rin na nagko-continuous yung slap chest, kasi sa lahat ng functions, linulook up natin yung mission and vision po ni CAP. At patuloy na nag-iisip ng mga bago at magagandang idea para mas makatulong sa kanila at makapagbigay ng magandang serbisyo. Tsaka yung po, nag-expand na nga, no? Kanina po, kwento nyo, nung off-air pa tayo, kwento nyo kung paano nagsimula yung slap chest. Oo, before kasi para lang siyang sari-sari store. Talagang yung basic. And then yung hindi sila kagaya ngayon na nakakapag-tour. Malaki noon lang, i-list down lang nila yung item, ganon. And then ibibigay sa kanila. So, mostly parang walang family bonding. Kasi syempre, starting pa lang nun eh. So, pero sa ngayon, ongoing process ng and services ng slap chest. Sa tingin ko naman, lahat naman ng nakikita kong mga pamilya na nagsa-shopping at mga member doon nasisiyan at natutuwa, lalo na pag nakita mas mababa ang presyo. Tapos naibibigay natin yung mga dapat at mga importanteng serbisyo na kailangan nila. Opo. Tsaka kumari po isipin nyo, yung syempre yung mga starting families, yung mga bumubuo pala ng mga bahay nila, dito na lang ako bibili ng appliance na to. Tapos, kumbaga bahagi po tayo, bahagi yung AMOSUP ng pagbuo sa mga pangarap nila, hindi ba? Nakakapag-provide din tayo with necessary items sa kanila. Yes. Nakakatuwa. No? So, yun po rin yung siguro yung rason kaya 33 years na kayo. Very fulfilling po yung... At saka syempre sa mga mababait nating mga boss at mga kasamahan sa AMOSUP, mga kaopisina, at syempre sa araw-araw natin nakakausap at nakakasama ng mga miyembro. Siguro doon at least parang fulfillment na rin na makapagserbisyo ka at makabigay ka ng tulong sa
ating kapwa, mas lalo na sa ating specific market kasi natin yung mga seaman At yung mga miyembro pamilya. natin. Yeah. Opo, okay. Talagang napaka-hitik po, no? Napaka-informative ng ating diskusyon ngayong araw. Sana po yung mga tagapakinig din natin ay naliwanagan kung ano ba yung proseso ng pag-avail po ng sa slot chest, pag-purchase, ano? And of course, gaya po ng sinabi natin kanina, meron naman po kung meron pa sila mga karagdagang tanong, pwede lang po nilang tawagan ng slot chest sa Direct line. Sa Direct direct line line. na 8527-2109. or email. Sa email na lang po sa slopchest_at yahoo or gmail.com or .org. slopchest_amosup. Okay. Yes. Okay. So, para po sa pagtatapos natin, any message po sa mga miyembro natin? Ayan. Bukod po sa mga shinare nyo kanina, yung joy na nadadala sa inyo ng paglilingkod sa ating mga miyembro at Yes. dependents. Salamat, Miss Camille. Nabigyan mo kami ng pagkakataon na ganito na Yeah, thank you, ma'am. para hikayatin ang ating mga miyembro na kung meron man kayong mga kailangan sa inyong pamilya, lalong-lalo na sa mga basic household needs nila, ay wag kayong magdalawang salita na pumunta at lumapit sa Slopchest at kami ay handang magserbisyo at magbigay sa inyo ng tulong para magamit nyo itong programa ng Amosup na talagang itinatag, binuo at hanggang sa kasalukuyan ay nagbibigay ng magandang serbisyo para sa inyo lahat na ating miyembro at sa inyong mga pamilya. Pumunta lang po kayo sa Slopchest. And additional Open lang doors. po. Basta Yes. dalhin lang po yung requirements. Requirements, yung Welcome po lahat ng miyembro ng natin doon. members. Okay. Huling hirit po, ano po ba yung requirements ulit? Yung requirements natin is Amosup ID, lalo pag member pa tayo, employment contract, and then allotment authorization or allotment slip po. Para sa dependents naman, dependents Dependence ID. ID, present lang din nila, same lang din yung employment contract, at saka yung allotment authorization, then allotment slip po. Ayan. Of course, pagdating nyo naman sa Slopchest, sasalubong sa inyo napaka-warm at very approachable natin ng mga ka-Amosup doon. Yes, ma'am. Nandun na rin po si Miss Nympha at Welcome saka si kami Dexter. magserbisyo sa inyo lahat. Yes. So, maraming salamat po. And of course, the Slopchest, Amosup Slopchest is just one of the many service units of our union of Amosup. And kung meron po kayong katanungan sa iba pang mga service units ng Amosup, ay nandyan po ang Amosup Contact Center or ACC sa telephone number na 02-8527-8491 hanggang 98. Meron na rin po tayong Globe line for text lamang po ito. I'm sorry, for calls lamang po ito. Baliktad. For calls, Globe number is 0945-795-5345. Para naman po sa Smart, for calls lamang din po ay 0920-437-1496. So, ang operating hours po ng ating Amosup Contact Center ay 8 a.m. to 5 p.m. ng weekdays except on holidays. Meron din po tayong Amosup Official Facebook page and Amosup Official Facebook group. And mag-subscribe and like na rin po tayo ng mga videos natin sa Amosup Official YouTube channel. Para naman po sa mga mas komprehensibong mga impormasyon tungkol sa Amosup, sa ating history at sa ating mga service units, sa ating mga welfare programs, services and activities, pwede po nyong puntahan ang www.amosup.org, ang official website po ng Amosup. At muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mga tagapakinig. Sana po ay marami rin po kayong natutunan sa ating episode na ito. Salamat po rin sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aison, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Pañano, at Jerome Toledo. At syempre, ang ating ka-Amosup na si Ms. Lara San Juan,
And ang mga special guests natin ngayong araw na si Miss Nympha Pagkalinawan at si Dexter Gregorio ng Amosup's Love Chest. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents natin ng Amosup na siyang inspirasyon at ang puso ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amosup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.